ba natin malaman kung tayo ay na-select na or napili na ng employer na nag-interview sa atin? So marami ang nagtanong nito mga baby loves ko no sa aking FB page. So sa mga nakasubaybay sa channel na ito, alam nyo naman na ang sinishare ko dito is yung mga sagot no sa mga tanong sa aking FB page. So mga baby loves, grabe, bago ko ipagpatuloy, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and paki-like and share na rin kung nagustuhan niyo yung mga video na ina-upload ko. And don't forget to click the notification bell button, no? Para ma-update kayo sa mga video na i-upload ko. So ngayon mga baby loves, nag-upload ako dito sa aking channel ng paano makapasa sa employer interviews, mga be. And ayun nga, marami rin yung nag-comment nung nakaraan hanggang ngayon, no? Sa aking FB page kung paano daw malaman kung napili na ba ng employer na nag-interview sa kanila, kasi nga yung iba na nag-comment or nagtatanong, nakatatlo na sila ng interview, naka-4 na yung iba, naka-5 na yung iba, pero hindi pa rin sila o hindi nila alam kung napili na ba sila o hindi. So ito na yung mga sagot mga ka-baby love. So grabe, ito na. So, paano ba natin malaman kung tayo ay napili na ng employer? So, based sa aking experience mga baby loves, no, naka-4 ako na interview. So, lahat ng nag-interview sa akin is nagustuhan ako, pinili ako. Yung dalawa nga talagang nag-aanuhan sila na dapat piliin ko sila, ganon. Pero isa yung pinili ko is yung amo kong ito kasi that time is preggy, no? Buntis siya at first baby nila, kaya sabi ko hindi to matrabaho kasi bagong mag-asawa lang sila at first time nilang kumuha ng kasambahay, siguro mag-click kami. So, ayun yung binase ko doon kung ano yung status nilang mag-asawa, kung bakit ko sila pinili. At sa aking job offer is maganda yung mga nilagay nila doon, kung ano yung mga rules and regulation, yung mga duties and responsibilities ko dito sa bahay nila, nagustuhan ko, kaya sila yung pinili ko or pinirmahan ko na magiging employer. So, paano nga ba malaman, no, kung tayo ay napili na ng employer? So, based sa aking experience mga baby loves, no, pagkatapos kong na-interview ng mga amo, kasi naka-4 ako ng interview, mga 1 oras or 30 minutes mga baby loves, yung broker dito sa Hong Kong is tumawag sa akin na ganito, sinasabi sa akin na ito, napili ka, nagustuhan ka, gusto mo ba sila? Tapos, syempre, uulitin niya na sasabihin sa akin na ito, alaga mo, 2. Kasi may employer nag-interview sa akin dati, kambal yung anak, tapos 4 years old, tapos may kasamang matanda sa bahay. Yun, in-explain niya yun ulit, pero nung in-interview ako, sinabi rin ng employer na yun sa akin kung ano yung magiging trabaho ko. Yun. Siyempre, sabi nila sa akin na may 2 anak, kamba, tapos may lola sa bahay, ganun. I-explain din yan sa'yo ng broker, no? Sasabihin sa inyo na ganito, ganyan, napili ka. So, doon natin malaman kung napili na tayo ng employer, mga be. After natin matapos ng interview, mga 30 minutes, mag-antay-antay tayo, i-update tayo ng broker. Kapag walang update, isa lang ang ibig sabihin nun. Kahit na naka 2, 3, 4, 5, 10 ka pa ng interview, kapag hindi ka in-update kaagad ng employer, mga be, kasi yung ibang amo mga 2 oras, 3 oras, or 1 araw bago yan sila magka-decide na ikaw yung pipiliin nila. So mga baby loves, kapag kayo ay hindi in-update or tinawagan ulit or chinat-chat ulit ng broker, is
isa lang ibig sabihin, hindi ka napili ng amo na yun na nag-interview sa'yo. Pwede naman kayong mag chat sa broker kasi ang interview naman based sa aking experience is through video call sa WhatsApp. So sa WhatsApp, unang-una, no, based sa aking experience unang-una i-update ako ng broker. So meaning, binigay ko na doon yung ko sa agency, yung number ng WhatsApp ko. Tapos, yung mga isang araw, nag-chat sa akin yung broker na ito, willing ka bang magpa-interview sa ganitong araw, ganitong oras, no? Kung willing ka, may employer na nagustuhan yung yung resume mo, ganitong oras sila mag-interview. Kung willing ka, maghanda ka, ay handa mo na yung sarili mo, tapos sabihin sa'yo dapat nasa tamang lugar ka na mayroong signal, dapat well prepared ka, no? Yan yung sasabihin ng broker. Based sa aking experience to mga Bebe Loves Tapos sasabihin sa akin na ganitong oras, yung interview, ganito, ganyan, bla bla bla, chuchuchu, ganun. Ka muna ng kumbaga bigyan ka muna ng tip ng broker, no, bago ka isabak sa interview. So, kung sabihin mo, siyempre, naghanap tayo ng amo, diba? Sobrang excited natin na magsasabi lang tayo na, yes, free ako, willing ako pa-interview, ganun. So, mga Bebe Loves, kapag natapos na yung interview, no, kapag yung desisyon ng meron kasing ibang broker na kapag hindi ka napili is hindi na sasabihin sa'yo na hindi ka nagustuhan ng employer na yon. So, ang magiging sistema mga no, parang wala lang, no update. Kapag walang update mga pwede kayong text back, no, or tatawag kayo sa broker kung napili ba o hindi. Pero kapag hindi napili o hindi nag-update yung broker sa inyo na hindi kayo napili or napili kayo, wala talaga, as in wala. Isa lang ibig sabihin nun, hindi kayo nagustuhan ng employer na nag-interview sa inyo. So ngayon mga isa pang way, mag-antay-antay kayo, no? Maraming mga employer, kasi yung mga employer, yan sila kapag maghanap sila ng magiging kasambahay nila. Hindi lang kasi isa yung i-interviewin nila. Marami yan 20, 30, pipili yan sila, no? Interview to the max, unlimited na interview talaga yan. Hanggang sa mapili nila kung sino yung gusto nilang kunin. So, ganun po talaga. So, doon natin malalaman, again, no? I-update tayo ng broker kung na-select tayo o hindi. And then, pangalawa, kapag hindi talaga nag-update yung broker, ibig sabihin lang nun mga mag-aantay-antay ka pa, no? Hinahanapan ka pa ng ibang employer na mag-interview sa'yo, no? Yung kasi mga broker, nag-aantay lang yan sila ng mga employer kung napili ka, no, gusto kang interviewin, ganun lang yun mag-ano lang tayo, kumbaga, trust the process at mag-antay-antay lang tayo kasi marami talagang mga employer naghahanap ngayon ng mga kasambahay mga hindi ka mauubusan. Ang tips ko lang, galingan mo sa interview. Kapag interview kayo mga Bebe Loves, no, mas maganda na mag-jacket na kayo yung parang business attire siya, tapos nakaputi kayo sa loob. Dapat kung ba naka-prepare kayo, huwag kayong di porket sinabi ko naka-prepare is yung mag-lipstick, mag-makeup, hindi yun bet ng hindi yan bet ng mga employer dito kasi sila dito napakasimple nila, kumbaga down to earth sila. Kahit na mayaman yan sila, hindi yan sila showy. So maliban sa mga bagets, no, kasi mga yan talaga sa pagmumukha. Pero yung mga medyo may kumbaga
matured na dito mga ka-baby loves. So, ayaw nila sa may mga makeup. Dapat yung buhok nyo rin, ayusin nyo. Dapat nakahanda kayo. Unang sabak, no? Unang kita nyo pa lang sa screen. Dapat ang smile, pag ganun talaga yan, be. As in, idaan nyo sa smile yung interview, no? Huwag kang, kumbaga, hindi naman mahirap ang interview, basta naintindihan mo lang. Kasi ang interview mga beha, tips din ito ha, ang interview is based lang sa inyong resume kung ano yung nilagay nyo doon. Yun yung itatanong sa inyo. Halimbawa, yung alaga mo is baby. Ang itatanong din sa'yo is paano mo inalagaan yung baby. Siyempre, merong iba na wala talagang experience. Ang nangyayari is, ito ba ang nangyayari is, ginagawa ng experience, ito yung employer niya, ganito, ganyan, pero ang totoo hindi. So, ang diskarte nyo lang dyan, mga beses, sabihin nyo lang kapag yung about sa baby na, kayong nag-alaga ng baby nyo since birth hanggang sa paglaki, kung paano nyo inalagaan yung baby nyo. Ganun lang. Basta, ang tips ko lang mga beb, smile, huwag kayong basta maging kampante lang kayo, lakasan nyo yung loob nyo, huwag kayong mahiya. So, kapag kayo in-interview, dapat nasa kwarto kayo na walang ibang taong maririnig sa kumbaga hindi siya maingay, walang mga aso-aso para magkaintindihan kayo talaga ng mga amo nyo. Tapos dapat yung malinaw, no, na marinig nila kung ano yung mga sasabihin mo. Basta yun na yun, no? Kapag ikaw ay hindi tinawagan ng broker, meaning lang nun is hindi ka nakapasa, hindi ka napili ng employer na nag-interview sa'yo. And isa pa, kung hindi talaga naka-plate yung broker, pwede ka naman sa broker. Pwede mo siyang tanongin, no? At kapag wala pa, magantay-antay na lang, no? At huwag maging mapili kung halimbawa yung employer na nag-interview sa inyo parang hindi mo nagustuhan, no? Kung ako sa iyo mga be, no, huwag kang pumili kasi kaya naman diskartehan yung trabaho dito sa Hong Kong, no? Huwag kayong matakot, basta yun na yun. And mga be, hanggang dito na lang ang ating video. Don't forget to subscribe my YouTube channel, mga baby loves, at paki-like and share na rin, and click the notification bell button para ma-update kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko pa. And God bless us all. Ingat kayong lahat. See you soon here in Hong Kong. Marami na pong nag-chat sa akin, mga be, no? Na nag-oowa na yung iba paalis na, ang iba waiting na yung flight. Grabe, na-overwhelmed talaga ako. So, kumbaga, marami pala ang natulungan yung mga video ko sa aking FB page, mga beno, na gusto mag-apply dito sa Hong Kong na hindi alam yung mga gagawin, mga tips and guide, no? Grabe, sobrang natuwa ako. So, yun lang. God bless and